niyo for the past week? Kumusta po? Amen. Yes. Para sa ilan, para po sa atin, no, naging mabigat tong nagdaang Thursday. So, but for us na narito ngayon, mas marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Amen. So, from Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Before lahat, magkakwento ko sa inyo. So, yung last time, inano ko buong linggo, yung mga example lang ng mga nangyayari sa atin sa bawat araw ng linggo nun. No? And bawat nun may verses. This time po, magkikwento ako sa inyo. Meron po kasing dalawang magkababata. No? Sabay silang lumaki in a same place. Ano ba to? Pareho silang galing sa pamilya ng mga militar, kumbaga. And yung dalawang magkababata po na to, habang lumalaki sila, there are struggles, there are pains, hurts, hardships. And during those times, meron dito yung isa, habang nasa high school, nami-misjudge na siya ng mga tao sa paligid. Sample na lang yung tipong hindi siya makagraduate. Hindi niya matatapos yung pag-aaral niya. Sorry for the term, pero nabansagan siyang malandi. So, yung gano'n, yung boyfriends like that. So, nag-judge siya ng mga tao na walang mangyari sa buhay niya. On the other hand, yung kababata niya na isa, hindi kasi siya palalabas ng bahay. And, kasi yung school niya, high school, malayo dun sa bahay nila. At least 30 minutes from the house yung school nila. And, yun, hindi niya masyadong ka-vibes yung mga teenagers na kaedara nila sa place. Then, yun. So, parang wala lang. Parang hindi siya nag-exist sa community. So, yun. Then, yung makagraduate na sila, high school, pagdating ng college, nagkaroon pa rin sila ng mga difficulties. Yung isa, yung nabansagan na M, pumasok siya sa simpleng school, sa hindi naman kapita-pitagang school. Pero nandun pa rin yung na makakapag-aral siya. 4 years graduate after that. Then, yung isa naman, ang dami niyang choice. Nakapag-exam siya ng UP, doon hindi siya pumasa. Kasi nakikigaya-gaya lang siya sa mga schoolmates niya that time. And then, meron naman siyang pinag-examanan sa SLU. Yun lang talaga yung pinag-examanan niya na gustong-gusto niya talaga na mapasukan. And yet, nung na-receive na niya yung letter, class A pa siya, na accepted na siya, sabi ng parents niya, hindi. Dinala siya ngayon sa Bulacan, sa CEU Malolos, sa Annex. Then, doon siya pinapili ng course. And that time, ang tanong sa kanya, ano bang gusto mong maging? Ng mama niya. And, yung time na yon, sabi niya, kayo po, kung anong nyo, kasi sila yung magpapaaral. Hindi, ikaw ang mag-aaral, ikaw yung magiging nun. So, dapat ikaw yung pumili. Tapos, nung nakapili na siya, sa kalagitnaan ng second sem, pinag-shift siya ngayon ng nursing. So, ang hirap nun kasi na-establish niya na yung sarili niya, may mga friends na siya, na foresee niya na yung mga plans niya for her future, na after 6 years, dentist siya, and then, magkakaroon siya ng sarili niyang clinic. Then, suddenly, in the middle ng first sem, pinag-shift siya ngayon. So, yun, yung ganon. Tapos, yung isa naman, si M, wala, ganun pa rin.
Yung mga tao, mini-misjudge pa rin siya na tipong papalit-palit ng boyfriend, ganyan. Then, nung pare-pareho silang, after a year ng first year of college, yung si dentist supposed to be, nalipat siya ngayon for nursing. From there, inisip niya na, hindi niya tatapusin. Ibabagsak niya to. Pero, lumipas yung 4 years, and nakapasa siya. And nurse na siya. Then, yung isa naman, si M, after 1 year din, kasi pumasok siya sa different schools for military. So, nagulat na lang silang dalawa na siya nakapasok sa PMA. And, yun, from there, nakagraduate siya ng PMA. And, ngayon, one time po, nagkita silang dalawa, and na-realize nila how yung mga pinagdaanan nila. And, yung tipong pag binabalikan nila yung nakaraan, hindi nila lubos maisip na eto na sila ngayon. Yung isa, na po siya ngayon? Teniente sa Philippine Air Force, yung si M. So, sinasaluduhan siya ngayon ng mga taong naging criticize sa kanya before. Nakagraduate siya, hanggang ngayon wala pa siyang asawa. Nagsisikap sa buhay niya. Like that. Actually, kahawin niya po si J-Lo. Ayun. And then, yung isa po, yung nurse. Nasa dar. Nasa dar. Nasa Riyadh. Na kay Lord. Yun lang po. Dinivert ko lang yung attention niyo para ma-inspired sana kayo or mag-reflect na in spite of everything na nangyayari sa buhay natin, masakit man or masaya, part pa rin ng God's plan yun. And that, after that, nandun yung pagpapala. So, let us all stand and thank Him. Praise Him with all our hearts. Sabi nga sa Psalm 84, verse 2 to 7, my soul yearns, even pains, for the courts of the Lord, my heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar. O Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you.